Tinawag ng mga mambabatas ng Kamara na pag-abuso sa kapangyarihan ang pananatili ni Vice President Sara Duterte sa loob ng Batasan Complex nitong nakaraang linggo. Gayon din ang pagharang nito sa paglipat ng detention ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez. Binatikos din ng House Solons ang naging banta umano ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos sabihin ng Vice Presidente na may kinausap na siyang assassin para patayin ang presidente kapag napatay siya. Ayon kay Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Gonzales Jr., ang utos na patayin ang presidente ay hindi lang karumaldumal na krimen kundi betrayal of the highest order, sapagkat bilang kasunod ng Pangulo, siya ay pinagkakatiwalaan na pangalagaan ang saligang batas. Nanawagan naman si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe na magsagawa ng investigasyon para anya malaman ang katotohanan sa likod ng assassination plot laban sa presidente. Kailangan anyang malaman ng taong bayan ang kabuuan ng plot na ito, kabilang na ang posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at betrayal of public trust. Sinabi naman ni Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores na ang simpleng bomb joke ay maaring arestuhin at ikulong ang isang tao, lalo naman ang pagbabanta ng kamatayan laban sa Pangulo. Samantala, itinanggi naman ni House of Representatives Sergeant-at-Arms Reginald Velasco ang umano'y maling pagtrato sa Chief of Staff ng OBP na si Attorney Lopez. Nabigyan anya ito ng comprehensive medical care at tiniyak ang kaligtasan nito sa lahat ng panahon. Nilinaw din ni Velasco na hindi totoong may kinuha silang cellphone kay Lopez. The best explanation for that will be the video that we will be providing you. It should show kung meron bang kinuhang cellphone yung ating mga security. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.